was limited edition. Pero gano'n to kayo ba sa mga nakulang mo lang? So yung video hits talaga, the original, no? It's a mix of different, meron tayong foreign, meron tayong mga OPM songs. But ito talaga, talagang ito yung mga piling-piling mga OPM songs na, sa totoo lang nahirapan talaga akong gumawa ng line-up for this, more than the first one. Kasi yung first one, mas madali siya nagawa ng line-up. Ito kasi ang daming magandang OPM na kanta talaga. So, nung sabi sa akin ni Liza noon, sabi niya, Love, kailangan ko na yung kunyari, Friday. Kailangan ko na yung listahan mo ng kanta by the weekend, Sunday. Sabi ko, sige, sabi ko ganyan. Tapos, so ginawa ko muna, so naggawa ko ng 2 playlist sa Spotify. So lahat ng mga ballads, tapos lahat ng mga band, lahat ng mga bibilis, ganyan. Pero umabot sa 400. Sabi ko, oh my God! Paano ko to? Ang hirap i-trim down. Tapos parang feeling ko, pag trim down ko siya, hindi ko makakanta. So, ang nangyari, ang dami naging medleys, ang dami. So kasi parang hindi ko siya makanta. Alam mo yun? So, parang mas mahaba ito kaysa ito sa una eh. Kasi mas marami siyang medley, mas marami siyang kanta. Love, please join me here. No. But I want you here. Wow. Guys, papayag pa kayo wala si Lisa, live sa tabi. Pinatidilatan ako ng mata. Okay, huwag natin siyang papuntahin dito. Huwag natin siyang papuntahin. Diyan ka lang. Tapos. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Pakipatay na yung Bluetooth na yan, luntang na loob. Nagugulat ako eh. Okay, so game. So basically yun siya. It's a smorgasbord of the different songs that we sing. From what year to... Oh my gosh, meron tayong... Ako, pinaka-favorite namin dyan, yung mga... Nandun sa... nilagay namin sa IC5. Meron dyan yung Beginning Itim. Meron tayong... yung kanta ni Amanda Papin. Isang Lingkong Pag-ibig. But again, we rearranged in a different way. So, halo siya hanggang sa meron kaming Bini, meron kaming SB19. So, talagang lahat. As much as possible, gusto namin malawak yung mga taon. And even genre. Kaya siya, for me, it's a very challenging show. It looks easy, but it's a very challenging show for me kasi since iba-iba siyang genre, ikaw bilang singer, iba-iba yung kailangan mong register sa boses mo. So, hindi lang siya basta ito, hindi lang siya basta rock, hindi lang siya basta ballad. So, medyo pero masaya. May mga subcategories ka para mag-come up with the finalist, like list ng mga songs na gusto kong kantahin na talaga, list ng songs na bagay sa boses ko, list ng songs, may mga ganun ka para ma-narrow down? Ang pinaka-ginawa kong pag-narrow down sa kanya, so the first one is, the first segment, we call it the Welcome to my Video Keyword. So sa Welcome to my Video Keyword, ito talaga yung masasabi kong kinakanta ko talaga sa video na hindi pwede wala siya. So nandiyan yung mga paborito ko. Sila Gary V, sila Martin, sila Ogie, Joey Albert, Ella May, diba? Tapos yung next, it's the Jam with Ice and / by request. So sa by request, ito yung fan favorites. So what we do, like with the past video hits, may QR code sila that they will scan, the audience will scan, and on the day of the show, magbobotohan sila. Kung ano yung pinakamataas na 3 kanta, kakantahin namin on the spot. And then, doon din pumasok yung video reading, ganyan. Tapos after that, doon na yung Icified. So Icified, yun yung mga songs like what I mentioned kanina, yun yung ni-rearrange namin para magkaroon ng ibang flavor na bumagay sa boses ko. And then of course, my hits sa dulo hanggang sa pati dance music ko. Ayos, hindi mo ba i-release? Kasi napanood ko yung last yung IC5. Tuwa ko dun sa version na parang may jazz, may reggae, sa mga yung take mo sa mga songs. Hindi mo ba planong i-release yun as an album? Alam mo, na-float yan na idea ni Mike Villegas, yung gitarista namin. And
alam mo posible na parang isolified lang siya coming from all the video hits na. Kasi the first one also, maganda ng mga kalabasan. Like, we did Dancing Queen. Ito, ang ganda ng rendition namin. Hindi naman po sa nagawa ng mga kapatid. Pero sobrang happy kami sa kanilabasan ng anak. Sobrang amazing yung ang galing ng banda ko. Sobrang galing ng banda. Yun din yung parang hit ng sa mga segments no, sa past. Yun, isa yun sa mga parang most uploaded sa napansin ko. Oo, ganda ng ibang klase. So, di ba doon mo makikita yun na parang it's the same song but when you rearrange it, di ba, parang kakaroon din ng ibang flavor. So, yeah. Ice you. Yes. Before we keep moving forward sa concert that's coming up, share mo naman sa amin kung ano na-feel mo ng birthday edition. Kasi a lot of us ngayon ka na namin ulit mga kausap since then. And sold out right away. Yes. And anong pakiramdam ng unang concert mo for your birthday that you never had? Alam mo, ang saya. Kasi normally talaga, ayoko nagtatrabaho ng malapit sa birthday ko. Kasi, or mayroon mga gig lang, pero hindi concert. Kasi syempre pag concert, ang laking preparasyon yan eh. Kahit mo sabihin mo na Music Museum is a very small venue compared to the big ones. But still, para sa akin, as an artist, wala sa laki yan eh. It's still, I have to give my 10,000% all the time. So, kaya ayoko nag-birthday concert. Kasi syempre per birthday ko, gusto ko enjoyin. Gusto ko mag-video okay to death. Pareho naman na ginagawa ko on stage actually. Walang pinagbago. Pero ayoko yung, di ba, yung pressure na, at the same time, yung hindi ko pwedeng gawin to kasi mawawalan ako ng boses. Di ba, may mga ganun kailangang iwasan eh. Pero, finally, nung ginawa nga namin yung last time, sobrang saya kasi parang ang daming naki-birthday sa akin. Alam mo yun, tapos, nakakatuwa kasi talagang ang bilis niyang naubos yung tickets. Sobrang nagulat din kami na, siguro parang, birthday gift natin kay Ice to, alam mo yun. Tapos, iba yung energy nung night na yun. Talagang, again, hindi ko na naman naramdaman na 3 oras na pala. Alam mo yun? Oo, so talagang, sobrang saya lang namin yung ginagawa namin. Tapos nga, binigyan na ako ng asawa ko finally ng motor. Wow! Sabi ko nga sa kanya, ano mo love, ikaw lang talaga yung nagpatotoo ng pangarap ko. Kasi bata pa lang ako pangarap ko. Saan ka lang nakarating? Ha? Sa motor? Diyan sa bahay. Opisina, bahay. So, unang gabi nahulog pa. Di ba? Sumemplang. Nanong birthday ko mismo dito. Yung mga barkada ko, hayop yung mga yun eh. So, binibidyoan nila ako. Doon pa sumemplang. Kasi syempre, promise ko sa asawa ko, promise love, kahit dyan lang ako sa bahay, kahit sa opisina, naka-full gear ako. So, tipo, ang tagal-tagal ko magbihis, di ba? Init na ako, 2 blocks away na yung bahay namin. Yung tipo, siguro pagkatas ko nagbihis, kung naglakad ako, nakauwi na ako. Yung gano'n siya. So finally, pag ina-atras ko yung motor, syempre, di ba, bilang maikli yung mga paa ko, dahil tanda. Pag atras kong gano'n, siguro bumaba yung floor ng konti, wala akong natapakan. Pucha na ako. Oo, sa harapan ni Lisa. Oo, di ba? So, hindi siya maka-react kasi siya nagbigay ng motor. Umangkas na siya? Ha? Magkano yung motor? Ay, hindi ko alam. Nakaangkas na daw ba siya? Nakaangkas na siya. Hindi ba? Hindi ko kaya pa. Pero ano, nakaisa pa, nag-start naman mag-training dyan sa may Rizal, kay Sam Tamayo. So, sabi ko nga, pagpapalakas muna ako ng loob. Pag medyo confident na ako, tsaka ako pupunta sa kabilang kanto. Kanto ka? Ang bike lang? Ice, wala ka bang na-encounter na pressure yung tulad sa kantang You're Still the One this time? Wala. Kaya iba yung saya ko sa concert na ito. Walang makanta sa ex, gano'n. Yun yung tatanong ko kung meron ka bang mga songs na iiwasan or hindi mo makakanta kasi sobrang sakit sa... Wala. Wala naman akong gano'n. Hindi ko lang naman gustong kantahin yung kasi kantangan din sa dati. Team song nila ng jowa nila. Still daw, hindi naman ako. Bitter. Pero ayos ang pinakamahirap sa'yo, kantahin OPS. Dito sa show na to, masasabi kong nahirapan ako kasi ngal-ngal kabayo na ako nung time na dumating yan. Pero napagod ako dun sa
salamin. Salamin. Nasayaw ka rin? Oo. Kasi ang ginawa, kasi medley siya. So, medley siya ng gento, saka ng salamin. Diyos ko naman. Taray, Ang So, hirap. kinarin ko super duper yung gento. Kasi F na F. SBD, yeah, pogi, ganyan. Tapos, May kaldag pa yun. May kaldag. Yung pagkaldag ko doon. Eto na, pagdating nung salamin, hala, hindi ko na-anticipate yung pagod. Buti na lang may backup dancers, tsaka may backup vocalists. Ngal-ngal kabayo talaga. Hindi ko na siya makatala maayos. So, I really have to pace myself. But, Walang asma ka? lagi ko namang dala yung gamot ko eh. So, anytime naman kailangan ko, madali na yan. Yeah. But yun. Actually, pinag-uusapan namin ni Lisa. Kaso kasi parang, ewan ko of course, I'm always open to that idea. Pero andun pa ako sa parang, ayoko mawala yung magic ng intimacy niya. Kasi parang feeling ko kaya din yung mga tao sobrang game na game. Kasi ang lapit lang naman sa isa't isa. I think that's why for me, Music Museum is perfect for the show. Kasi parang we'd rather have repeats than do a big one na parang pag hindi ka na malilipat sa hindi ka na makarating dun sa banda ron. Ito nga, I feel bad na hindi na ako nakakarating sa balcony eh. Kasi di ba, alam niyo naman bakit ng balcony, di ba, lalabas ka pa. Pero at least kahit paano, yung mga nandito sa bandang sa orchestra area, napupuntahan ko sila. So imagine if it were a bigger venue, wala. Hindi lang ako sa salamin ngangal-ngal, diba? Pati yung paglakad pa lang, pagod na ako. So yun, parang yun yung nakikita namin. Pero I believe ako sa energy ng audience, yung nunod ako ng gabi. Diba? Yung last show mo, believe ako, lahat ng tao, very, you could really feel the wildness of it. Yes, sobrang, actually, yun yung, for me, that's really the magic of the show. Kasi, and honestly, I mean, yun yung una na naging fear ko din when Lisa floated the idea of really making the audience a part of the show. Kumbaga, hindi lang sila manonood, pero talagang kasama sila. Eh, kasi syempre ako, di ba, as a performer, parang andun ka sa, mahilig ako zoom out kasi parang I have to, the energy, I have to keep it up, you know those things. So sabi ko talaga sa kanya, hindi ko alam kasi sabi ko parang, paano yun? Sila yung, yung meeting yun. Sila yung uncontrollable variable, ika nga eh. Hindi kagaya na kapag, alam mo, ito na yung nagawin mo, walang iba, madidirect mo lahat sa utak mo, alam mo kung paano siya mangyayari. Pero hindi natin alam kung paano mag-respond si audience. What if biglang tapatan mo naman, hindi gumantayan? Di for me, sira. Parang gano'n. Pero it's really just a matter of changing your perspective. Like with me na parang, okay, sige, di move on ako sa susunod. Diba? So, pero dahil naglagay din kami nung paano na si Buknoy, yung may host kasi kami before eh, para, di ba, habang pumapasok yung mga tao, hindi sila nabobore. Kasi di ba, pag sa concert, papasok yung mga tao, naghihintayan lang yan. Ito, we made sure na simula pa lang, ma-feel na nila na, oy guys, kakanta tayo dito ha, this is a party, it's not just a concert na manonood lang kayo. No, you are included, you are a big part of this show. So doon pa lang, ano na sila? Ano tawag dito? Nag-open up na sila, hindi na sila parang parang pagdating ng show, hot na talaga silang kumanta. So ganun yung nangyari, sobrang perfect. You know, it was the first time I saw such an audience. Sobrang beautiful. Nakakatuwa sila. Ibang klase. Tapos ano talaga po, kinikwento sa akin ni Liza, nasa pila pa lang daw sila. Nag-exchange na sila ng mga numbers, ng mga feeling ko kakatahin yung 5488. Mga gano'n yung mga usapan. Numbers. Hindi title. Sa title ng kanta. So happy kami because parang you see audiences sa diba? Normally, sabi ko, audience ko nasa ganitong age bracket lang. Ito hindi, may kita mo from Metro, may seniors tayo, pero natin mas bata-bata. And then the youngest one na nakita ko was like siguro mga 7-8 years old. She even went up on stage. Tapos talaga siya, kahit hindi niya alam yung kanta, game na game. So parang tuwang-tuwa ako.
Tsaka kahit sinong abutan mo ng mic, kakantahin mo yung song. Yes. And yun yung masarap kasi at the end of the day, parang I want to make everyone feel that it's okay to sing. Whether hindi wala ka sa tono or, di ba? Hindi naman kayo yung nagko-concert eh. Okay lang yan. Hindi to contest. Party to, enjoy natin. Kasi parang there's something about singing for me that's very therapeutic. Di ba? Parang, and I want that to share with everyone. At yun ang joy ng concert, that you have struck that formula. Thank you po. Ngiting-ngiti yung nasa likod. Rachel niya. Nakakatuwa lang kasi po itong video ko hits. Nagsimula ito na 2016? 2016, parang basta early on pa. Nakita ko lumabas lang siya sa Facebook ko na parang ang simula niyang concept ay kakanta lang ako ng mga video ko songs and then we'll rearrange it my way na, you know, how I sing it. Pero ang ganda nung dinagdag ni Lisa talaga na element na talagang siya yung nakaisip na let's really involve the audience. Kasi for me, din yung naging magic ng show eh. Kasi kung hindi, walang ganon, it's just another show. Na kumakata lang ako ng mga songs na video. Okay, pero ito dahil may audience element siya, it's a big element. It suddenly became so different.